Okay, muling magandang umaga sa inyo. Tayo po ay muling mag-aaral at ihanda ating mga puso at kaisipan sa ating po pag-aaral sa umagang ito po. Okay, ang halaga at importansya ng kabanalan, ng mga ugaling dapat matagpuan sa mga anak ng Diyos. Po, tayo po ay anak ng Panginoong Diyos. Ito, kanina nga umaga nakikita ko yung kabila, no, kabilang iglesia doon. Ito, pinagmamadang ko sila. Makita mo sila nagpapasukan. Po, maaga sila daratingan doon. Napapansin ko po. Po, tagal-tagal din po, no, ganun din po tayo. Ano po, maging maaga rin tayo para po sabay-sabay tayo. Okay, so tayo po tayo magpanalamat sa Panginoon. Manalangin tayo, let's pray. O Lord God in heaven, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito kami, Ama. Muling hinihiling ang gabay ng banal na Espiritu upang kami po ay makaunawa. Magkaroon po kami ng kalakasan sa mga salitang aming pong matututunan sa umagang ito po. Muli, Ama, ito po ang daming dalangin pa. Salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay? So, yan. Katuwa po no, ating pong lugar. Makita po ninyo, magiging maayat na po. Okay? So, ayun po ang topic natin ngayon po. Having the right attitude is essential to serving God. Na po, actually po yung right attitude, ayan po magbibigay sa atin ng kaligtasan. Lalo-lalo na po sa mga road rage na po, nakita niyo po, ang dami-daming road rage sa mga Facebook, ano po, away-away dito. Parang mga tatanda na nasusuntukan pa. Sa kalsada, napapanood ko, ano ba yan? Sabi ko, so, buti na lang mga walang Kristiyano po nakipagsuntukan, ano po, ayan. So po, ayan po, right attitude is essential. Ang kailangan po na paglilingkod sa Panginoon Diyos. Hindi lamang po basta sinasabi natin positive attitude, but a godly attitude. Kasi po iba po yung positive attitude. Ano po, bilang Kristiyano dapat meron tayong godly attitude. Ibig sabihin nito ay makayos na pag-uugali. So our attitude, our belief, emotions, and behavior toward a particular object, person, thing, or event. So kung titignan po natin yung ugali natin, yan po magbibigay sa atin ng kaligtasan, magbibigay sa atin ng kasaganan, magbibigay sa atin ng kapayapaan. Pero yan din po magbibigay ng ating pagwasak. Yan din po magbibigay sa atin po ng ating pong pagbagsak. Kaya po napakaganda po na maunawaan natin ano ba yung godly attitude na tinatawag natin. For as he thinks in his heart, so he says. Ayaw po sa sinabi ni Solomon, ano pong ibig sabihin? Kasi po, yung ano yung iniisip mo, yung ka nagiging ganun kayo. Diba? So, sa panahon natin ngayon, paligid natin, pansinin niyo po, maraming gumugulo, pero kuminsan, yung isip natin ang umiiral. Sabi nga nila, mind is the most powerful part of our physical body. Nandiyan po lahat, tinatawag natin. Kaya sinabi ng Panginoon, now be transformed by the renewing of your mind. Without transformation, we will never be able to have this godly attitude na tinatawag. Kaya po napakalaga na maunawaan natin yung sinabi ni Solomon. Ano po? See, yan. The value and importance of godliness. Saan? Toward God, towards His Scripture, sa authority ng Diyos, sa Universal Church, towards sarili natin, at toward dito sa local church, sa Twinville Church. Yun po, toward sa kasalanan, toward sa katotohanan at kamalian, toward sa mundo at langit. So ito po mahalaga na malaman natin, ano ba yung attitude ko patungkol sa mga bagay na ito. Ano po, kung titignan natin, sabi ko nga, toward God. Ano po, sabi ko kanina, ang Panginoon hindi nagsasawang magbigay ng buhay. Ang Panginoon hindi nagsasawang magbigay ng hangin, pagpapala, mga bagay na ito. Habang nakatalaw ko dito kanina, tinitingnan ko yung mga tao. Pero yung mga tao, no? Parang hindi binibigyan ng kahalaga ng Panginoon Diyos. Sabay tingala ako sa langit. Sabi ko, tinan mo Lord, ang buhay binibigyan sa aming lahat. Pero nasaan ang mga tao? Kung titingnan natin. No? Kaya po napakaganda na maunawaan natin ano ba ang kahalagahan at value ng pagiging godliness na tinatawag. Okay, sa umaga ito po, attitude of the faithful. Ayan. Ano ba yung attitude ng mga tapat? Binasa natin kanina. So maraming bagay na mga bagay na sinasabi. Sa 1 Corinthians chapter 13 talks about love. Pero kung titignan niyo po, huling-huling verse, binanggit pa rin na the greatest of this is love. So, papatak po ang attitude natin is about love. What kind of love? There are so many kind of love. Unang-una sabihin natin na, sinasabi natin na eros love. It's about lust. No? Yan sabi, storge. It's about physical. Po, na binabanggit. Sinasabi natin na agape, yun po yung sinasabi ng love. Pero
Agape means is giving your life to the Lord and sacrifice talaga. Yun po ang agape na binabanggit. At we all know kung paano napatay ko, katulad si Isaiah. Alam niyo po paano pinatay si Isaiah, propeta Isaiah? Hinati po siya ng lagari, kalating po katawan. So, hindi po niya dininay ang pananampalataya. So, nandun po yung pagmamahal niya sa Panginoon Diyos. So, never. Yun po, the faith and hope kay Isaiah nakita natin. Even sa mga apostol natin, na po, yung si James na isa, pinako ito ng pakros. Yung pamay at paan, pakros. Si Pedro, nakapatiwari. Ano po, titignan natin. So, iba-iba. Pinatay na tinaga, pinubutan ng ulo. Pero kung niyo po, nag-abay ang kanilang pananampalataya at pag-asa dahil sa kanilang pagmamahal sa Panginoon Diyos. So, yun po yung component ng attitude natin. Basahin natin ng Matthew chapter 5, verse 3 to 10. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangarahapi sapagkat sila'y aalipin. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangugutom at nanguuhol sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pagbinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ano napansin nyo sa scripture na to? Mapapalad. Tinan nyo po. See? So blessed, ang tinatawag natin. So kung titignan nyo po, sa Matthew chapter 5, ang inunang-una ng Panginoon po ay makita natin ang pagpapakumbaba, ang humility. Then, yung penitent, yung tinatawag, meekness, pansinin niyo po, desperate to be right with God. So, gaano tayo ka-desperado na may matuwing sa harap ng Diyos? Ito po yung isang bagay na dapat nating pang-unawaan eh. Kasi marami sa atin nakikinig ng Word of God, tama po, di ba? Marami sa atin, pero desperado ka ba? Talagang gusto mo pumunta ng langit na binabanggit. Katulad ng tinuro ni Brother Nonoy nung linggo, nung Wednesday, sabi ni Nonoy, I want to be in heaven. I want to go to heaven, sabi ni Nonoy. Ano po? Pero, ilan lang ang nakakanood? Ilan lang yung nakikinig pag Wednesday na yan, yung tinatawag? Po, merciful, ayan. Diba? Honesty, love, endurance. Ito po yung mga ugali na dapat nating makita sa buhay ng tao eh. Diba? Alam niyo po, kapag ito yung pinagsisikapan natin, magiging maganda buhay mo eh. Yung bang katulad ka nung magiging kumakandidato, makita ka pa lang kumakaway na yung mga tao. Diba? So kilala ka na kagad dahil sa ganitong ugali. Pero hindi ko sinasabi may ugali ganito mga kandidato natin ha. Alam natin marami sa kanila walang ganyan. Sa simula lang yan. Ano po? Na binabanggit. Okay? Kaya sabi ng Efeso, namamanik na sa inyo akong bilanggo ng Panginoon. So si Pablo, matagal na kulong. Pero sa pagkakakulong niya, marami siyang naisulat ng mga episode na tinatawag. Simula doon sa Book of Romans hanggang doon sa Kauli-ulihan. Sinulat po niya nakakulong siya hanggang siya po ay pinugutan ng ulo sa Rome. So namamalit nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad na nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. And what does it mean? Ano ibig sabihin ng pagkatawag? No? Na sa inyo'y itinawag. Diba? Tinawag ka eh. Halika dito. Bakit ka tinawag? That is the point. Dapat alam mo kung bakit ka nandito ngayon sa iglesia. Diba? So, sabi ko nga, mapalad tayo. Meron tayong katulad ni June Dianan. Bakit? Kasi nakita mo, inaayos yung kapilya natin. Sabi ko, mamamatay tayong lahat, yung mga bata susunod. Sino kaya ang mag-aayos dito? Diba? We have now a legacy na may iwan sa mga bata dito sa lugar na ito. Pansinin nyo. Noong kahapon nga, tinitingnan ko, maganda, maliwalas, yung sa aircon. Ang sarap. Sa taas, nakatiles na rin ang fourth floor. Sabi ko, tinan mo, ang sarap ng buhay. Diba? So, sino kaya magmamana? No, po mga bagay na ito. Kaya sabi nga ni Pablo no, dapat alam mo kung ba't ka tinawag eh. Sabi niya, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may, pansinin nyo, anong meaning ng pagpakumbaba, kaamuan, pagkabinod? Isa lang yan eh. Humility ang ibig sabihin niya na binabanggit doon. Tapos binanggit niya,
kayo-kayo sa pag-ibig. Ibig sabihin, magbuhatan. So, nandun yung relasyon natin bawat isa eh. Diba? Kaya po, pag nararamdaman ninyo na kayo ay nawawala at pinapalo up kayo, that is love. Kinakamusta kayo. Kamusta ka na, kapatid? Ganito wala ka. Yun yung love eh. Diba? It's not just merely a duty or responsibility. No, hindi yun ang duty or responsibility. Hindi. Yun po yung pag-ibig ng naglilingkod sa iglesia na inaalala yung mga kapatid. Saan ka na? Pupuntahan ka ganito mga bagay na ganyan. Ayan. Na pagsakitan, ninyong ingatan at pakikipagkaisa sa Espiritu na tali ng kapayapaan. Ang binanggit kanina natin yan. Diba? Pansinin niyo po, dinagdag natin yung long suffering. No, yung long suffering kasi ito yung sinasabi natin na matiisin ka eh. So ano man yung meron ka sa buhay, dapat sa pagiging matiisin mo na nanatili pa rin yung ugali mo ng pagiging makajos. Ang binabanggit na gano'n na sinasabi. Kung nakita nyo siguro yung video, no, ginugulpi yung tao, tumatakbo na. Di ba? Binugulpi pa rin. Pero ano ba na ang pagtitiis niya? Ano po? So, nakita ko po doon, nyo po nakita po. Kasi kuminsan tayo po, ginugulpi na tayo ng problema. Pero tumatakbo ka na, ganyan mga bagay ito, no, ito nang iniiwasan mo yung problema eh. Pero mayroong Diyos eh. Nawawalan ka na ng pasensya. Nawawalan ka ng mga bagay sa mundo, nangyayari sa buhay mo. Kaya, ano nangyayari? So, depression, diba? Hindi ka na mag-a-attend ng church, diba? Hindi mo napapansin yung salita ng Panginoon. So, yun ang nauuwi. Diba? Nawawala na yung pagsuporta mo, mga bagay na gano'n. So, zeal for unity in truth and peace, na binabanggit, sinasabi. Okay, ano simulat ng Biblia natin? Therefore, sabi niya, at the elect of God. What does elect of God? Alam niyo ba yung election, diba? Yung inihalal ka. Ito po, ano ibig sabihin ng itinaas ka eh? Yun ang ibig sabihin ng elect of God, itinaas tayo ng Diyos. Saan? Mula sa kamunduhan. Ito yung mundo natin, itinaas ka na ng Diyos dyan eh. Diba? So, ibig sabihin niya, hindi ka na sa mundo eh. Itinaas ka na eh. Sabi niya, dapat ito ay maging banal. No? Sabi niya, but put on tender mercy. Ilagay mo lagi yung malumanay na kaawaan, kabaitan, pagpapakumbaba, no? Kahinahunan, no po, pagtitiis. Sabi niya, bearing with one another and forgiving one another. Yung bang magdadalahan tayo. Yung mahabang pasensya mo sa isang kapatid, yun po yun. No? Sabi niya, but above all, verse 14, these things put on love. Diba? Sabi niya, faith, hope, love. But the greatest is this, love. Kaya pansinin niyo po sinabi dito, above all, sabi niya, ilagay mo ang pag-ibig. Ito ang nagiging band. Ano ba ibig sabihin ng band? Ito ang nakadikit. Fitness, yung binanggit natin kanina yan. Okay? Ayan, dito po na yung at peace. Kapayapaan. Ano po? Napakasarap. Ano po? Na binabanggit. Grateful. Ayan. So, sino niyo po? Sino, sabi niya, sino ang matalino? Sabi niya, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ayan, sino ang marunong at matalino sa inyo? Sabi niya, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuti. Pansinin niyo po, kung meron kayo niyan, inggit, yan, pagkapi-kampi, ano po? Sabi niya, huwag ninyong ipagmahuli at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa taas. Kaninong galing karunungan yan? Pansinin niyo po, kaninong karunungan? Sa Diablo, di ba? Pansinin niyo po yan. Okay? Tapos sabi niya, sapagkat kung saan mayroong paninibugo, selos, inggit, yan, pagkampi-kampi, doon mayroong kaguluhan, at lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa taas ay una-unay malinis, tsaka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang inaanyuhan, walang pagpapaimbabaw, at ang bunga ng patuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Ganda no po. Tignan niyo po, sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Ayan. Dapat po dito, hindi tayo impartial. Ano po? Siguro tingnan natin, merciful and helpful. The Twinville Church, sabi ko, di ba? Ito yung magiging ilaw. Naalala niyo sinabi ko, magiging ilaw tayo dito at magiging asin. So, gawin natin po mga kapatid. Nang sa ganon, makita tayo. Diba? Tumulong tayo lagi sa mga gawain natin, mga bagay na ganyan. Ayan. Kaya sabi niya, bunga ng banal na espiritu. Ayan. Ilan yung bunga ng banal na espiritu? Siyam. Siyam po yan, makita natin. No? Ayan, nandiyan yan na lahat na binabanggit.
Okay? Sabi niya, sa mga bunga na yan, wala nang batas dyan. Ibig sabihin, hindi ka na makakatulan ng papuntang impyerno kung meron kang bunga ng mga ganyan. Isa-isayin natin na mga kapatid. Necessary prerequisite. Ang tunay na pagsisisi at totoong pakikipag-isa kay Kristo ay transformation ng puso na nagbibigay at magbubunga ng kabanalan na binabanggit doon. Hindi ko na babasahin yung Colossians 3, verse 1 and 2, saka Romans chapter 12, verse 1 and 2. Alam na natin lahat yan. Okay? Pagkamatay kay Kristo at pagkabuhay sa panibagong lapad ng buhay, kailangan natin yan. Romans 6:1, ang pamaba, sabi niya, walk in a newness of life. Dahil namatay tayo kasama ni Kristo, inilibing tayo kasama ni Kristo. Romans chapter 8, nandoon po tayo po ay anak ng Panginoon Diyos na binabanggit doon. Sabi niya, ang pagsunod kay Kristo ay pagsunod sa kanyang mga aral. If you love me, keep my commandments. Sabi ng Panginoon Diyos. Ayan. No? Say love. Ayan. Saan itong lumamahal? Sa Diyos at sa tao. Ito yung pagmamahal, ito yung hinahanap mo yung kaginawaan ng ibang tao. Pero, kulang yan. Dapat hinahanap mo rin kung anong kaginawaan ng Panginoon Diyos. Kapag ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Diba? So, love your neighbor as you love yourself. Love your parents. Sabi ko ng Biblia. So, kung ano man yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa, that is the meaning of loving God. So, ibig sabihin, sa pag-uugali natin, dapat po ang ugali ng isang Kristiyano ay punong-puno ng pag-ibig. Ano po? See, inuna po niya yung love dyan. Pero sa 1 Peter, hinuli niya yung love. Joy. Ayan. Delight. Rejoicing in things right and good. Hindi ka nagsasaya sa kasamaan. Ano po, na binabanggit. See? Not based on external, but rather the delight of love, satisfied. Contrast with momentary pleasure of sin. Kasi ang tao kasi, alam niyo po yung nagkakaroon ng kasayahan sa kasalanan. Di ba? So, hindi dapat ganoon. Dapat magsaya tayo sa kabutihan, sa kasalanan. Ano po, kapag may tayong ginagawang mali, huwag kayong aayon, o huwag kayong matutuwa. Kapag ito, ang peace, ano ba ibig sabihin? Yung kontento kayo na paggawa ng mabuting relasyon sa Panginoon Diyos. Alam niyo po, kapag ikaw patuloy gumagawa, yan yung kapayapaan nandoon. Diba? So, ako sa buhay ko personal, nakita ko po yung contentment na habang naglilingkod sa Panginoon. I'm not saying that I am a perfect. No, nagkakamali tayong lahat. No po? Pero yung pagsisikap mo nakikita ng Panginoon Diyos, palagay ko Diba? So, yun pong paniniwala ko Makita ko po yun. Diba? Isang ebidensya ito. Building natin. Pansinin niyo po. Evident po yan ng pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig nating lahat. Yung pagkakaisa natin, ito yung maganda rito Sa Twinville Church of Christ, na po yung pagkakaisa ng mga kapatiran dito ay kakaiba po mga kapatid. Ayan. Kaya maobserbahan natin dito, tinin po. Kailangan maging matiisin lang tayo. Diba? Katulad dito, dapat po, magtiis kayo, linggo-linggo, mag-awatin kayo. Huwag kayong mag-absent. Tiis lang po kayo. Diba? Dahil po yung pag-atin na ito, napakahalaga ito sa Panginoon. Alam niyo ba, alam niyo yung pag may nakikita ka na mahal mo sa buhay, di ba masaya ka? Natutuwa ka? Diba? Parang yung mga baby, di ba, pag uwi mo sa trabaho, di ba bro, pag uwi mo sa trabaho, tutuwa ka kasi mahal mo yung baby. Diba? Ganun ang Diyos Pag linggo na itatuwan-tuwa ang Diyos Di ba? Pansinin mo, pag nawala yung baby. Diba? Kasi yung anak ko. Diba? Ganun ang Panginoon Diyos Diba? Pagtitinan natin. No? Kaya dapat dito, meron tayong pagtitiis. Ayan. Forbearance, patience, no restraint when provoked, enduring, trial. Yan ibig sabihin lang sa akin. Kindness. Wow. Matamis. Sweet. Reasonableness. Unapproachable. Disposition. Not caustic. Hindi naman mga mataray dito. Ayan. Dapat laging smile. Ang ganda yung, mas maganda yung makita. Naka-smile ka kahit mataray ka. Ay, naka-taray, naka-smile pa din. Yun, di ba? Mas maganda yun, di ba? No? Approachable ka. Ayan. Madali kang malapitan. Okay. Goodness. Diba yung mga salita ng mga tao? OMG. Ano yun? Oh my goodness. Oh my goodness. Di naman sila mabutang tao. Dapat yun, yung mga bagay na yun. Uprightness. Ano sabihin ng uprightness? Tawa. Yung puso mo naka-align
kay God. Yun ang ibig sabihin ng, ng goodness eh. Yung puso mo, naka-align sa puso ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, ni Cristo, ni David, sabi ni David, di ba? God look through the heart. Tingnan niyo po. Kaya sabi kanina sa Matthew chapter 5, di ba sabi niya, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So naka-align dapat mo. Kasi you will never see God kung hindi naka-align ang puso mo. So yun yung goodness na tinatawag, na binabanggit. Na po? No? Acting with kindness. Acting with kindness, ito po yung natural na honest to ha. Totoo, hindi po ito plastic ha. Kasi may nagka-acting in kindness. Plastic naman. Ano po? Kaya po mag-ingat po tayo sa mga kumakamay-kamay sa atin ngayon. Ayan. Okay? Faithfulness. Complete trust in God. Producing fidelity. Ayan. Gentleness. Suffers wrong without resentment. Ayan po. Strong, firm, but under control. Self-control. Bringing all thoughts and action into harmony with the divine standard. Tignan niyo po. Ano yung divine standard? Ito po, di ba? Will of God. Sabi nga ni Panginoong Isus, thy will be done. Ito po. See, we are the clay and God is the potter. So, hayaan mo ang Diyos ang umukit ng buhay mo and the Lord will make you a good and beautiful vessel. Tignan niyo po. Gagawin ka talaga na maging maganda ng Panginoon Diyos. Dahil ang Diyos, sabi ko nga, di ba? Gusto ba ng Diyos magkasakit ka? Gusto ba ng Diyos na maghirap ka? Gusto ba ng Diyos na magulong puso mo? Hindi ah. Di ba? So, ulitin na natin. Kaya dito, maobserbahan natin mga kapatid. Tignan niyo po, the fruit of the Spirit, siyam. Simula doon sa love, pababa. Love, joy, peace, love, suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Itong mga pag-uugali dapat ng isang Kristiyano. Na nagahari, nangingibabaw sa ating pagkatao. Saan man kayo naroon? Saan man tayo pumunta? Ano po? Na binabanggit. The fruit of the Spirit destroys, replaces, and prevent the work of the flesh. Tignan niyo po. Yun po. Alam mo yan, yung bunga na yan, yan yung mag-aalis sa kasalanan eh. Ano po? Yan yung magbibigay siya ng sigla. Linggo na. Aatin na ako. Yan yung magbibigay siya ng sigla eh. Kasi pag yung bunga na nasa iyo, alam niyo yung excited kang tumalo sa pagtitipon-tipon. Teka, excited ba kayo? Yes. Parang na si Mama Pinlat, ha? Ano po? Excited tayo, ano po? Alam ko yung nasa sinapupunan ni Alexa, excited siya, tumatalon-talon yan, nakikinig sa Word of God ngayon. Diba? So, tingnan niyo po. Ayan. See, kaya sabi niya ng Panginoon, He who abides in me, and I in Him. Ano sabi niya? Magbubunga ka talaga eh. Nadami yung bunga mo kapag ikaw ay nasa Panginoon Diyos. Di ba John chapter 15? Nalala niyo yun, di ba? So, sabi doon, nakakabit ka sa ubasan. Magbubunga ka eh. Pero tinan niyo po, anong ginagawa sa mga natutuyo? Pinuputol. Kaya po, wag matuyo ang pag-uugali natin bilang Kristiyano. Kapag natuyo yung ugali mong yan, nawala yan, sayang ka, kapatid. Sayang tayo ang ating kaluluwa. Kaya tinan niyo po, the word in the heart. Kapag ang salita ng Panginoon nasa puso, ang ibig sabihin po ng puso, hindi lang ito ha, buong pagkatao mo. Kapag ang salita ng Diyos nasa buong pagkatao mo, tingnan niyo po, of the Spirit, obedience, with community, righteousness, of lips, reproduction. Ano ibig sabihin ng reproduction? See, dadabo ka lalo. Dadami ka eh. Diba? Yun yung binabanggit doon. Kaya po napakalaga mga kapatid, reproduction. Mag-evangelize po kayo sa lugar dito. Mag-imbita kayo ng mga kaibigan niyo po. Dami niyong kaibigan sa mga taga-Balubad eh. Alam ko po yun eh, di ba? May mga kaibigan kayo. Okay, magsawa. Mag-imbita na mag-imbita. Yun po, imbitahin niyo po sila. Kami, pag may napapadaan dyan, mabigyan ko sa baba. Hey, good morning po. Good morning po. Di ba? May tumatawag sa akin, good morning, pastor. Sabi ko, hindi po ako pastor. Brother Danny lang po ako. Ay, okay, Brother Danny. Yan po, ang punta kayo dito. Ay, ayaw kong punta kayo. Ganun na po, importante. Mag-imbita po kayo. Ayan, ang ugali sa pamilya. Ito po. Tayo ha. Lahat tayo ng pamilya? Sino man ang pamilya dito? Ay, imposible, no? Lahat may pamilya, no? Ayan, no po. Pamilyang Dianan, pamilyang Aloe Vera, pamilyang Alientasyon, nandito po. No? Dami. Villanueva, pamilyang Jacob. Ganda tingnan, ano po? Tingnan natin. See? Sarap pakinggan, no? Tingnan mo ugali. Marriage.
Sa mag-asawa. Po, kung mag-asawa po kayo, dapat nandiyon lagi yung ugali. Ano po? Mayroong mag-asawa kasi natatalo eh. Di ba? Mayroong hindi pagkakasunduan. Kuminsan po yun. Pero yung mga babae naman, huwag kayo mananampal ha. Huwag kayo mangungurot. Huwag kayo magsisigaw. Huwag kayo magwawala. Ano po? Pagluto niyo pa rin ng asawa niyo lalaki, kung may problema. Kaya naman mga lalaki, huwag naman kayo siga-siga sa bahay. Parang kayo makautos kayo sa mga asawa niyo babae. Kala niyo walang trabaho eh. Pambira, dami-dami trabaho ng asawang babae. Yan, kayo nga magsaing, kayo maglaba, kayo magluto. Sige nga, kayo mag-isip ng lulutuin, kakainin. Ang hirap yata mag-isip no. Mga nanay, di ba tama po? Diba? Oo. Hindi malamang, tapos reklamo tayo ng mga lalaki. Ano ba yan? Ano po? Ayan. Okay? Dapat po kung anong inayain, kain kayo. Kain lang tayo. Ayan, may saya. Di ba may saya? Ayan. Parents, mga nanay, huwag naman niyo po ninyong bububugin ang mga anak ninyo. Ano po? Di ba? Kasabihan nyo. Kaya ang mga anak, makinig naman kayo nanay ninyo. Kasi kung minsan natitigas ng ulo niya eh. Ugali ng taong bata ngayon, wait. Puro kayo wait. Di ba? Pag inutusan kayo, sunod ka agad. Yan niya po, yan ang ugali. Hindi ko na binabasa yung mga scripture. Nabasa na natin kasi halos lahat kalamihan niya. Okay? Ito, ugali sa kapwa. Dami yung kapatao din sa balubas. Ano po? Tignan niyo po. May mga nagmumura sa atin sa paligid. Tama po. Di ba? May naiingit sa atin. Ano po? May nagbibintang sa atin. Pero, mahirap ba silang mahalin? Mahirap, di ba? Pero dapat nating mahalin. Mahirap kasi, sabi nga ng isang kapatid, Brother Danny, makita pa lang anino niyan. Ito ka na siyang patayin. Pambira, anino pa lang ha? Ito niyang patayin. Diba? That was way back 1990 na pangit sa akin. Ayaw niya maging Kristiyano. Pero nang naikinig siya na, lagi siya umatin natin. Hanggang siya na-convict siya. Umiyak na naging Kristiyano. Ngayon, okay na sa kanya. Kahit na makita niya na yung tao, nakakamarunong siya ng patawad. Tignan niyo po, active sila ngayon doon sa church, sa probinsya. So, napakaganda na binabanggit. Sinasabi, love them. Kasi yan ang sinabi sa atin ng Panginoon Diyos. Do good for them. Yung mga kaaway ninyo po, kahit minumura kayo, paglabas mo pala sa pinto, mumurahin ka na. Bigyan mo pa rin ng pansit. Kahit ayaw ng pansit, sige, bigay mo lang. So, kahit pagbintangan ka na, palis na yung pansit, okay lang. Okay lang yun. Tuloy-tuloy lang po tayo. Kaya ang hirap ano? No? Kaya niyo tiisin yun? Diba? Kaya sabi, di ba kanina, patiisin? Di ba tiisin? Yun po ang magpakahalaga na binabanggit natin, no? Do good. Then, turuan sila. Ito mahirap sa lahat. Paano mo tuturuan yung ayaw mo? Alam niyo po paano turuan? Sa pamumuhay po. Ipakita niyo lang po yung mga nabanggit natin kanina ugali. At doon tinuturuan niyo na sila. Nagiging mainahon kayo sa lahat ng bagay. Tandaan niyo po, ang isang taong galit, pag sinuklian mo yan ng tamang pag-uugali, para mo siyang binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang ulo. Tandaan niyo po yan. At siya ay mapapahiya. Totoo po yun. Ano po? Totoo po yan. Nangyari na po sa buhay ko din yan. Totoo po yun. Para siya mapapahiya. Ano po? Okay? Ang ugali sa iglesia. Love one another. Ito, wala akong matutungbat dito. Talaga pong, pang nakita ko sa bimbil, talaga nagmamahalan tayong lahat. Kahit na hindi nag-aatin yung iba, ano po, mahal pa rin tayo sa isa't isa. Ano po, kaya no? Kaya dapat po, natin tayo lang dito ha. Okay? So, kung may dahilan naman talaga, hindi maka-atin talaga. Okay? Serve one another. Yun! Mag-serve to tayo sa one another. Okay? So, marami pa tayong gagawin sa Twin Bill. Sa baba, natin yung ground floor. Ayusin pa yun. So, mag-serve tayo. Pwede kayo mag-donate o magtulong, financial, sa mga bagay na ganyan. Ano po? Kaya po sa mga kami ni Brother John kanina. So, kasya pa naman siguro yung pondo natin. Ano po? Yun, may nag-donate sa atin ng pintuan ng sika sa baba, saka sa taas. Mag-donate. Ano po? Itong labas natin, dipiturahan natin sana. Maganda. Kung meron tayong sapat na pondo pa. No? Para pag-usapan natin. Mga lalaki yan, mamaya meron tayong pag-usapan tungkol dyan. Hold up one another. Uy, hold up nyo lang bawat isa. Yung ba ibig sabihin, hold up? Hindi po. No? Hawakan mo naman, maghawakan tayong lahat. Ibig sabihin nito, magtulungan tayo. Kung paakyat ang isa, akyat tayong lahat. Huwag yan natin atakit pababa. Ano po? Tayo, hindi tayo Pilipino eh. Ano na tayo? Kristiyano na tayo. Sabi nga nilang ugali Pilipina daw. Yun. No, utak talang ka. Ano po? Kahit sa Amerika po, na-obserbahan ko na po yan. Ibang bansa na napupuntahan natin. Ano po talagang ang tao. Kaya sa iglesia, hold up
one another. Kaya hold upin ko kayo mamaya. Ano po? Okay? Yan. Okay? Tandaan, kung ang tinanim mo, ikaw yun. Yan. Kung ano daw yung pag-uugali mo. Kaya huwag kang papadaya. Kailanman, ang Diyos hindi mo pwedeng lokohin. Kailanman. Ano man ang ginagawa mo, alam ng Panginoon Diyos. Ng Panginoon Diyos. Kung ano yung tinanim mo, yun din ang iyong aanin. If not karma, wala pong salitang karma. Iba po yung karma. Ano po? Karma po, isang doktrina yan ng mga Indian, no? Mga Hindu. Hindi po totoo yung karma ng ito. May ginawa ka, hindi po. Ito ang totoo. Kung ano yung tinanim mo, yan aanihin mo. Mangyayari sa iya. Kaya pag ikaw nagtanim na mabuti, anong aanihin mo? Kabuti. Di ba? Kabutihan ang aanihin mo. Kaya sinabing kabutihan, bakit? Ang kabuti di ba sulpot-sulpot? Tignan niyo po, maraming kabutihan susulpot sa buhay mo. Kapag kabutihan ang inyong itinanim. Ayan. Okay? Kaya sabi doon. Ayan, tignan niyo po. Proverb, keep your heart with all diligence, for out of it is bring the issues of life. Ano po? Issues of life. Ano yung issue of life? Kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo. Ano po? Dahil yun ang nasa puso mo eh. Kaya napakalaga kapatid, dapat ang puso mo naka-incline, naka-align sa Diyos. Makikita mo, gaganda ang buhay mo. Diba? Diba? Meron pa naghihirap sa atin dito po, mga kapatid, yung talagang wala makain, ano po, yung wala masuot yung mga anak, yung walang baon sa eskwela, meron po ba? Wala naman, di ba? Lahat meron ano po. Sige, yung maobserbahan nyo, lahat magagandang trabaho natin. Okay? Toward. Yan. God, Scripture, yan, nabasa natin kanina. Dapat dyan tayo mag-focus. Yan. Okay? Focus pa tayo dyan, mga kapatid. Sa pag-uugali ng isang Kristiyano, dapat natin malaman, when we walk sa tubig, sabi nga ng linggo ni Brother Lawrence, di ba? Walking troubled waters. Yan niya po. See? So, ito ang kailangan natin. In this world, we are walking on a troubled water. But we all need to focus toward God, Scripture, God's authority, universal church, ourselves, local church, sin, truth, error, the world. We must always have the right attitude or godly attitude at higit sa lahat. Heaven. If you want to go to heaven, make your life serious. Maging seryoso ka sa Panginoon Diyos. O kapag seryoso ka, magiging seryoso sa iyo ang Panginoon Diyos. Tandaan natin lahat yan, mga kapatid. Kaya po sa umagang ito po, tandaan natin lahat yan. Tandaan, ugali ng Kristiyano. Yan. Nasa kabila. Nandun niyo po. At Romans 8, at alam natin lahat, yung lahat ng bagay, ay kumikilos para sa ating kabutihan sa mga taong nagmamahal sa Diyos, sa mga taong tinawag ayon sa kadahilanan ng Diyos. For whom He foreknew, alam na ng Diyos, at itinalaga ka na maging conform ka sa image ng kanyang anak. Bakit? That He might be the firstborn among many brethren. Tinan niyo po, mga kapatid. Kaya sa umaga ito po, tandaan natin, ugali ng Kristiyano. Mawawaglit sa inyong isip, sa inyong puso, sa inyong pamumuhay. Tayong lahat ay magpasalamat at manalangin kay God.